Hello mga ka-Alpha Adventure. Hello din sa inyo sa mga katulad kong nag-aalaga ng mga kambing sa kani-kanilang mga backyard. This is JC De Guzman. May bago akong regalo sa inyong nag-aalaga ng mga kambing. Isa na namang calculator na talaga namang sa tingin ko lang ay magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Especially sa pagpapakain ninyo or pagpapastol or pagsasakati ninyo ng damo para sa inyong mga alagang kambing. At saan ba makikita ang calculator na yan? At ano ba ang calculator na yan? Makahanap ninyo ang calculator na tinutukoy ko dito sa website ni Alpha Adventure. Punta lang kayo sa alphaagventure.com and then i-click nyo yung calculators. Pagkatapos ay i-click nyo yung goat grass requirement calculator. Sa titulo pa lang ng calculator na to, magkakaroon na kayo ng idea kung tungkol saan ito. Ang goat grass requirement calculator ay ginawa ko, prinogram ko para sa inyo nang sa gayon ay may bahagi ko sa inyo ang kaalaman ko patungkol sa tamang pagpapakain ng damo, ng forages, ng legumes sa ating mga alagang kambing. Lalo na kung tayo ay hindi gumagamit ng commercial feeds na pangkambing, it's all the more na kailangan ay tama ang at least man lang bumawi tayo doon sa tamang bigat, tamang timbang ng ipinapakain nating mga damo, forages at legumbre sa ating mga kambing. Ipinapauna ko na itong calculator na ginawa kong ito ay hindi niya sinusukat yung nutritional value ng pinapakain natin sa ating mga kambing. Kaya naman dapat din ay isaalang-alang natin yung klase ng damo, forages or legumes na ating ipinapakain sa ating mga alaga, no? So, ayan. Know how much grass you need to feed your goat. Napakarami ng backyard racer ang hindi alam na sa pagpapakain ng mga alaga nating kambing ay meron pa rin pala dapat na tama o wastong timbang ng damo na kailangan nilang makain relatibo sa production stage nila at saka doon sa kanilang timbang, yung kung ano ang live weight ng ating alagang kambing. Pag sinabi kong production stage, tinutukoy ko dito ay yung kung ito ba ay weanling, bagong walay, kung ito ay yearling, kakaisang taon pa lang, kung ito ay gestating, ibig sabihin kung ito ay nagbubuntis, no? Na nagbubuntis ang isang kambing sa loob ng 140 mga 150 days, no? Plus minus 5 days 'yon, 145 to 155 days. Tapos another production stage ay yung lactating. Kakapanganak, nagpapadede ng kid or batang kambing. Tapos kung ito ay isang buck, kailangan din 'yan, ano? Yung bulugan, barako natin. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stages yan ng 5 production stages ng mga inaalagaan nating kambing. So, may kanya-kanyang bigat or may kanya-kanyang sukat or bigat o timbang nang dapat nilang makain yan ayon sa kanilang production stage. At syempre, ayon din sa kanilang kasalukuyang timbang. So, dito sa computation ko na to, kinonsider ko rin dito is yung moisture content ng fresh na damo na ating ipinapakain sa kanila. Kasi mayroong may tubig din yan, no, yung damo. Pag piniga natin yan, yung katas, yung moisture, hindi dapat natin isinasama sa timbang yon ng dapat nilang hindi natin, kumbaga mini-menos natin, dinidiscount natin yung katas, yung moisture doon sa dapat nilang makain. Ganito ang ibig kong sabihin dyan. Halimbawa, sa mga bagong walay na kambing, sa mga weanling, ang kailangan nilang makain dyan ay 6.67% ng kanilang timbang. 6.67% ng kanilang timbang na kung saan dry matter lang ang usapan. Walang halong moisture, walang halong tubig. So, ibig sabihin yan, ito, napag-alaman ko na sa aking research, na ang 1 kilong fresh na damo, alam nyo ba na 75% pala nun ay tubig lang, moisture. So, yung walang tubig doon ay nasa 25% lang.
no? So kaya minimenos ko yung 75% doon kapag fresh na damo. So ganun 'yon, no? Ganun din sa mga yearlings. So mapapansin nyo rin dito na mas bata ang kambing, mas kailangan natin siyang busugin, mas mabigat yung percentage na kailangan niyang makain. And then kapag yearling na yan, nababawasan ng kaunting porsyento ng dry matter yung kinakain niya from 6.6 to 7% of body weight, nagiging 5% na lang ng body weight yung kailangan niyang makain in terms of kilograms. Kapag gestating na yan, nasa 4.09%. Kapag ka nagpapadede yan, nasa 4.55%. Siyempre, kailangan dagdagan na yon kasi hindi na, yung may nagpapadede na siya ng mga kid or kids niya, yung mga anak niya. So, kailangan natin dagdagan ng kanyang kinakain. Yung back naman natin, 5.2% ng kanyang body weight. Alam naman natin, mas malalaki itong mga bulugan na to, and we want them to be in the right condition bago natin i-breed itong mga does natin na dinatnan na ng kanilang estrus cycle, sa Tagalog yung paglalandi nila, no? Ayan. Wala kayong kailangang ilabas na calculator dito dahil itong prenogram ko automatically calculate na niya yung mga ini-input ninyo. So ganito yan. Halimbawa, doon sa mga bagong walay nyong kambing, ilan ba yung mga bagong walay nyo? Isa lang ba yan? Dalawa? Tatlo? Apat? Kung ilan man yan, timbangin nyo silang lahat. Timbangin nyo silang lahat. At itotal nyo yung timbang ng lahat ng mga bagong walay nyong kambing. Halimbawa, ilalagay natin 100 kilos lahat yon, regardless kung ilang ulo, ilang heads lahat yon. Kunyari na lang 100 kilos lahat yung total. Ilang kilong damo ngayon ang kailangan yung ipakain sa kanila? Dapat nasa 26.68 kilos po ang ipapakain nyo dun sa mga bagong walay nyong kambing na yon. Okay? Ang kwenta natin dito ay hindi na per ulo. Sinusuma total natin yung kabuuang timbang ng lahat ng bagong walay. Tapos ibibigay nyo sa kanila yon, no? Ako dito sa Alpha Adventure, hindi ko binibigyan ng kanya-kanyang plato ang mga kambing, no? Na nasa isang partition lang lahat ng mga bagong walay, at doon ko inilalagay yung pagkain nila, yung grass nila, no? So ayun. So tingnan nyo, mag-a-adjust yan. Halimbawa kung 105 kilos yan, no? Auto-adjust po yan, itong prenogram kong calculator dito. You might want to ask, bakit mga bagong walay? Kamusta naman yung mga yung mga dumedede pa sa nanay? Bakit wala dyan sa calculator mo? Wala sila sa calculator na to kasi gatas pa lang ang kanilang kinakain, hindi pa damo, no? So ako, nagwawalay ako ng mga bagong silang na kambing after nilang maka 2 months na dumedede sa kanilang nanay. 2 months, iwawalay ko na sila. Yung ikatlong buwan kasi, pahinga ng nanay nila yon, no? Pahinga, preparation for rebreeding. Kailangan muna kasing umurong yung kanilang mammary glands nang sa gayon ay ready ang kanilang katawan din, no? Kakawawa naman kung i-breed mo na sa back mo kung kasalukuyan dumedede pa rin ang kanyang mga anak. So kawawa naman yung doe natin. So ipapahinga natin siya ng 1 buwan. Kaya 2 months lang na dumedede ang mga anak niya. Okay, malinaw ba? Yun ang dahilan kung bakit mga bagong walay ang nasa calculator ko. Bagong walay, pasulong. Sa mga tigi-1 taon naman na ang edad, sa mga tigi-1 taon ng edad, 5% lang ng kanilang total body weight ang kailangan nilang makain. Minimum po ito, minimum. Walang problema kung dadagdagan ho ninyo. But for business purposes, lalo pa kung binabayaran nyo ang damo. Halimbawa, may inuutusan kayong tao na kada kilo ay ganitong, kada kilo 2 piso. No? Halimbawa, ganun. So, kailangan nating ma-meet yung minimum lang para hindi rin dumadagdag sa ating operating expenses. No? Pero kung kayo lang din ang kung nangunguha, pwede nyo dagdagan. Huwag lang bumaba dito para kahit pa paano ay hindi nalalayo yung performance, yung output, yung productivity ng mga kambing natin kahit na puro damo lang ang kinakain at walang halong commercial feeds. Bilang alam naman natin, hindi nalalayo sa presyo ng feeds ng mga manok ang presyo ng mga feeds ng mga pangkambing, pang-ruminant, small ruminants.
O halimbawa, yung mga tigi isang taon na nating kambing, may sumatotal na halimbawa, ang timbang nila ay nasa 87 kilos lang. So yan ang bigat ng damo na kailangan nating tabasin, harvestin, isakate, ano? Ayan. Sa mga kasalukuyang buntis nating kambing, kung ilan man sila, isa, dalawa, tatlo, kahit ilan sila, itotal lang natin. Ano yung timbang nilang lahat, no? Ingat lang sa pagtitimbang, ano? Baka naman madisgrasya yung ating mga buntis na kambing. So halimbawa, nasa 112 kilos lahat yung mga buntis nating kambing. So yan ang bigat ng damo, forages o legumes na dapat nating ibigay sa kanila. Uulitin ko lang sa amin sa Alpha Ag Venture, may kanya-kanyang partition yung mga bagong walay, yung mga ipine-prepara para sa estrus, yung mga kasalukuyang naglalandi, yung mga bagong panganak at saka yung bulugan. Nakwento ko na doon sa isa kong mga video dyan na itong goat house namin ay merong ilan partition yun? 1, 2, 3, 4, 5. Limang partition yun. Ano? Actually, pwedeng 6. Kung sa totoosin, pwedeng 6 na partition. Pero 5 na lang ang dineclare ko doon sa video na yon. Ayan. So, punta naman tayo dun sa mga nagpapadedi na mga kambing natin. Ang titimbangin lang natin dito ay yung nanay na nagpapadede. Hindi natin isasama sa titimbangin natin yung mga anak niya, no? Dahil yung mga anak niya, kakain yun dun sa gatas ng nanay. Ayan. Hayaan lang natin kung medyo nagpa-practice sa mga anak nila, especially dun sa ikalawang buwan, na kumakain na rin sila ng damo. So, hindi naman ganun karami ang kanilang kakainin, no? So, halimbawa, yung mga nagpapadedi natin, ang bigat nila ay sunyari na lang, nasa 97 kilos. Ayan. So, yun ang lalabas na kailangan nilang makain. By the way, pag sinabi kong grass, forages, and legumes, halo-halo na yan. No? Pwedeng puro damo, pwedeng puro mga forages, kagaya ng Super Napier. Pwede ring mga legumbre, kagaya ng halimbawa ng Indigofera, Rensoni, Flemindia, Madre de Agua, ipil-ipil, dahon ng tawag dito ng moringa, no? Yung ano ba yung nakalimutan ko ibang word for the moringa, no? Ayan. Tapos dun sa bulugan naman natin, usually isa lang naman ang bulugan natin, dalawa ganyan, ano, sa ating mga backyard, no? Ako kasi dinidispose ko kaagad yung mga box, no? Ang mini-maintain ko lang ay isang back na Bower, isang back na Anglo-Nubian for upgrading purposes. Kunyari, lagay na lang natin dyan, nasa 95 kilos ang dalawa. No? Halimbawa lang, no? So, ayan. So, yan ang kakainin nila. Ngayon, ito-total natin lahat yan. Ito-total natin lahat. Ito yung dapat mong, ito yung kabuang dami ng damo sa loob ng isang araw, minimum na dapat mong ipakain sa mga kambing mo. Okay? So, napakadali lang naging naging maayos at madali ang computation ng tamang timbang o tamang dami ng damo, forages and legumes na dapat ipakain sa mga alaga nating kambing. So, ayan. Diferensyang magtitimbang na lang kayo ng inyong mga kambing dun sa farm. So, make sure calibrated ang inyong timbangan para hindi kayo magka-problema, no? Kasi kung hindi calibrated yan, nako, hindi natin alam, baka mamaya mababa ang nakukuha ninyo or sobrang taas ang nakukuha ninyo. So, ayan. Sana naging kapakipakinabang nga itong ginawa kong calculator para sa inyo na tinatawag kong goat grass requirement calculator. At itong goat grass requirement calculator na to ay applicable lang sa mga kambing, sa mga magkakambing dito sa mga tropical countries kagaya ng Pilipinas o itong mga kapitbahay nating mga Southeast Asian countries, no? Magkaiba kasi ang feed requirement ng mga nasa hindi tropical countries na mga kambing. So base ito sa research ko, nag-research po ako, hindi ako gumising lang isang araw at napagdesisyon ng ganyan na lang ang mga numbers na ilalagay ko. Hindi po, base po ito sa research. Ayan. So kung meron kayong katanungan patungkol sa calculator na to, i-comment nyo lang. Sasagutin ko lahat ng mga yan.
At kung may mga iba pa kayong mga questions patungkol sa pag-aalaga ng kambing na kahit hindi directly related sa calculator na to, i-comment nyo lang. The more questions you ask, the better. Para pag nasa 10 katanungan yan, magre-record ako ng video na solo lang. So, solohin mo lang yung buong video na yun dahil yung 10 katanungan mo, doon ko sasagutin lahat. Okay? So, kung meron kayong nais na bilhin kay Alpha Adventure, punta lang kayo sa alphaadventure.com tsaka nyo i-click yung buy. Nandyan na lahat ng mga kasalukuyan naming ibinebenta. Alright? So, yun lang muna sa ngayon. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock and poultry farming. Thank you.